Alam nyo ba yung hindi pa nahahanap yung suspect sa pagpatay kay Charlie? Ay alam nyo kung sino pinaka hinihinala karamihan ng mga tao? Sino yung pinag-iisipan nila gumawa nito sa kanya? Assalamualaikum. Sa video na ito, inshallah, tatalakayin natin patungkol pangyayari kay Charlie pagpatay sa kanya. At ano bang aral makukuha natin dito? Bilang isang Muslim, ano bang mai-share ko sa inyo na nakikita natin? Aral mapupulot dito, inshallah. Una sa lahat, yung ganitong social media influencer o magaling sa public speaking na tao na dahil sa marami kang sinasagot na mga katanungan mula sa mga iba-ibang grupo ng mga tao, minsan hindi mo maiwasan, isa sa mga audience mo ay makitig ang pag-iisip o pangunawa sa sinasabi mo. At isang problema dito, ano man hindi mo naunawaan dun sa isang speaker, huwag ka magtanim ng sobrang sama ng loob na halos kunin mo yung buhay niya. Wala sa iyo ang karapatan para kunin ang isang buhay ng isang tao kahit ano pang masama ang sinabi niya. Imagine mo yung naiwan niyang pamilya, asawa at anak na mga naulilan na anak dahil lang sa isang batang rebelde na ganito na parang galit sa mundo. Kaya naalala ko tuloy sa panahon kahit na mga panahon ng propeta, sino yung tao minsan nagsasabi ng katotohanan, sila yung hate ng mga tao. Parang si Jesus, peace be upon him. Sa kanyang pag-share na dapat sambahin lamang ang nag-iisang tunay na Diyos, ay may maiilan kahit sa kanyang tribo na hindi sang-ayon sa kanyang mga mensahe kahit hanggang ngayon. Kahit si Prophet Muhammad, peace be upon him. Kaya nga minsan, related din ako sa mga sinishare ko pag about Islam. Kesa sinishare mo naman is about Islam, yung aral. Pero ikaw yung hinihate na para bang galing sa'yo naman yung sinishare mo na aral. Lagi natin isipin na ipaunawa sa audience natin kung ano yung mensaheng ipinapahayag na mabuti. Ako nga, maraming mga ilan vloggers na din na halos bumatikos sa akin, ginagawa na ako ng inventong kwentong salita. Kahit ganun ko sila ka-hate sa ginagawa nila sa akin, pero magbantaman siguro ako sa kanila, pero suntukan lang siguro, bugbugan lang. Pero yung kukunin mo yung buhay nila, di pa nang maabot sa ganun. Dahil wala kang karapatan para gawin yun sa kapwa. Yung nga lang kahit gusto mong sampalin suntukin, tinitiis mo pa. What more, ang buhay niya. Bilang ganito naman na mga ibang nagsasalita dyan ng katotohanan sa public at natatakot, isipin mo din, yes, andun yung pag-iingat natin. Pero kung ito man ang tadhana na inilista sa'yo ng Allah, bago ka palang ipinanganak, nakalista na kung paano kung mamamatay, then this is destiny. Pangalawa na ma-share ko, yung nahanap agad kanibukasan, yung sinong gumawa. Ang bilis, no? Although, sinurrender nga siya ng sarili niyang pamilya, parents niya, sinasabing tatay niya. Pero ang punto doon, mabilis na hanap, na-trace agad kung saan dumaan, saan siya. Kanibukasan nahanap eh. Unlike siguro kung dito yun, hindi siya nagkukumpara. Pero kung dito yun sa atin, baka butin pa ng ilang taon o dekada eh, bago mahanap. Tapos pag nahanap pa, ikukulong lang. At pag kinulong at may pambayad, makakawala din. Kaya pwede din niya ulitin na naman yung crime ginawa niya. Batas na butas. Anong use? Hindi siya nagkukumpara. Tapos doon, nagulat ako. Hahatulan daw ng death penalty ayon sa balitang nakita ko. Gulat ako, US death penalty. Samantalang dito, maka-US tayo pero baka hindi natin kaya apply. Naalala, dati akala ko walang Pilipinong sang-ayon dito sa death penalty. Pero pag nababasa ko sa comment, napakarami pala na gusto dito. Ikaw ba sang-ayon sa ganun? Comment below. Kasi nababasa ko, ang dami. At natatawa lang ako sa isang comment ang sabi niya. Siyempre hindi nila itutupad yan dahil against sa kanila mismo. Pag tinupad nila ang death penalty, baka marami sa gobyerno na sa posisyon ay mahatulan nito dahil alam nila sa sarili nila, marami silang pagnanakaw o ginawang kasalanan sa taong bayan. So anyway, about naman doon sa pangatlong araw, yung magulang isinuko niya mismo anak niya. Yun nalaman niyang ganitong krimen ang ginawa. Bihira na lang yun sa panahon ngayon na may mga magulang isusurrender ang kung sa atin siguro yung kahit nga sariling kamag-anak na balita ang may ganitong kasamaan, kung ano man ginawa sa kapwa, krimen, itatago pa eh. Ipagtatakpan pa yung kasalanan. Pero dito nakakamangha na isang tatay niya mismo, alam niya mali yung ginawa ng anak niya sa kapwa niyang tao, ay sinurrender niya mismo sa polis. Bihira na lang yun eh. Isang aral na naman yun. So baka ito yung pinaka-inaabangan yung aral na i-share ko sa inyo dahil ginagawa ng social media minsan o ginagawa ng media sa pang-brainwash sa atin lahat. Ito yun. Habang hindi pa nahanap kung sino, maraming haka-hakang lumalabas. May mga grupong tao nagsasabi baka Mossad na naman agent ng mga Zionismong Israel. At may mga naghihinala, baka Muslim kasi alam nyo na, may sinabi siyang hindi maganda about Islam o mali about Islam o may sinabi siya na about Gaza na hindi maganda. Kaya baka nagpabaksak sa kanya, tayo na naman ang suspect mga katulad ko, balbasaradong Muslim na naman. Pero yung nahanap kung sino yung suspect, medyo tamimi sila lahat. Bakit? Tignan nyo kung ang gumawa nito ay isang Black American, kita mo paano nila ibabalita. Iduduktong siya sa gang member, maaari, lagi. Pag siguro nahuli naman is Mexicano, sasabihin ay isang grupo na naman ng mga drug addict or drug lord, o mafia o ano na naman. Pero kapag ang gumawa nyon ay katulad kung Kayumanggi at Middle Eastern na isang Arabo, alam niyo paano nila ibabalita? Kaysa yung pangalan lang ang sabihin? Hindi. For sure, ganito nila ibabalita. Isang Muslim na radical o extremist Muslim, Islamic
jihadist, terrorist ang bumatay kay Charlie, ang bumaril kay Charlie. Kaya ito yung ibabalita kapag Muslim ang gumawa. Gayang kabayas ang media sa pagbabalita nila. Gaya nila binibrainwash yung tao. Pero yung nahuli nila ngayon na isang Amerikanong kalahing nila, citizen nila, maputing white boy na hindi immigrant, talagang US citizen na taga Utah at isa pa Krisyanong Mormons, hindi sa magsabi tayong masama tungkol sa relihiyon nila dahil kung marami tayong na-meet dito na mga Mormons na ang babait to door dito na magaling pa magtagalog. Ang punto dito kung paano hindi dinama yung religion niya, hindi sinabi isang extremist na batang Mormons na bumaril o isang terrorist na batang American, ay hindi, ibabalita lang nila yung pangalan niya. Pangalan niya ang gagamitin sa pagbabalita at hindi na idadami yung religion niya. Dapat ganun din sa ibang mga lahi o ibang mga relihiyon. Huwag niyo idadamay. Kung Muslim ang gumawa, sabihin niyo yung pangalan niya. Kung Abdul Katul man ang pangalan niya, din ibalita yung Abdul Katul. Hindi yung ibabalita niyo yung pati relihiyon niya madadamay. Kung paano itong bata na hindi nadamay yung religion niya, kasi kalahin nila. Kasi Amerikanong purong puti. Kita niyo yung pagiging bias nila. At paano nila ibabalita? Hindi terrorist ang ipapangalan nila. Hindi extremist. Alam niyo ano? Sasabihin lang ng Godman, shooter, or tatawagin lang may mental illness o may mental problem kaya namaril. Ganun lang. Kahit sa mga school, minsan nangyayari sa school sa US na yung mga shooting sa mga bata, which is hindi ko maintindihan bakit. Mas safe pa pala dito sa Pilipinas sa mga school natin, may security. Pero doon nagkakaroon ng ganito pamamaril sa mga bata sa school. Talagang hindi lang mental illness yun, talagang baliw na terorismo yun. Pero hindi nila ibabalita ang terorismo kapag Amerikanong puti din ang gumawa na namaril sa mga bata sa school. Ganito yung hipokritong pagbabalita nila kapag kapwa nila Amerikano ang gumawa. Isang puting tao ang gumawa. Hindi nila papangalan ng terorismo. Kahit yung nangyari sa New Zealand na bumaril na maraming mga Muslim sa mosque, hindi nila pinangalan ng terorismo. Sasabihin lang nila gunman, shooter, o ano man. At isang last na aral din na gusto ko i-share sa inyo. Ano man sabihin ng isang tao, kung sakaling si Charlie, may nasabi man siya na against Islam or mali about Islam, which is may napanood ako isang video lang, or may nasabi siyang hindi maganda about Gaza, o wala siyang pakialam sa aming Palestinian, hindi yun pwede maging dahilan para kunin ang buhay niya. Hindi para sa iyo na kunin ang buhay ng isang tao dahil lang may nasabi siyang hindi maganda. Hindi para sa isang Muslim, gawain ng isang Muslim na tapusin itong isang tao kasi may nasabi siyang hindi maganda about Islam. May mas malala pa nga sa kanya eh. Si David Wood, kagaya niya, halos dekada na sinisiraan ng Islam for 20 years mahigit. May TV show pa siya. Katulad ni Christian Prince, silang dalawa, panay lait at sira sa Islam. Hinahanapan ng butas ang Islam. Sinisiraan. Pero hanggang ngayon, buhay pa sila. Bakit? Kasi hindi para dapat sa isang Muslim na gawin ang kunin ng buhay nila. Ang Allah ang bahala sa kanila. Ang Allah magpaparusa sa kanila dito sa mundo at sa kabilang buhay. Ang may hawak ng buhay nila, ang may karapatan sa kanila. Kaya wag mo kaming bibintangan. May isang Muslim man may nagawa ng gayang kasalanan, well, tanungin mo siya sa kanyang pangalan at hindi mo idadamay kanyang relihiyon dahil siya mismo may kulang siya sa pag-aaral sa Islam at hindi yan na-control ang kanyang galit. At isa pa last na gusto kong share dito, yung binaril si Charlie na bulabog ang buong mundo. Yung kahipokritan ng mga politiko tulad ng presidente nila na pakita ng sympathy, so concern sa pagkamatay ni Charlie. Pero pag yung mga bata sa Gaza, ilang 2 taon na ngayon pinapatay, binubomba ng buhay, sumasabog ang mga katawan, panoorin nyo yung mga videos, mga ebidensya dyan. At yung isa si Rajab, malapit na pamilya din namin, na pinagbabaril sa loob ng kotse niya, si Hind Rajab, ay wala lamang react, wala lamang comment ang mga politikong ito, ang mga presidenteng ito. Pero pagkalahin nila ang pinatay, may comment sila na bilang simpatya. Pero yung 2 taon na ilang libo na mahigit 20 ang 20,000 halos 60 na ngayon kasama buong mga civilian, matanda, bata, babae, ay wala silang comment. Ito yung hipokrito nila. Okay, gabayan sila ng Allah. Talisin tayo sa mga pag-brainwash nitong mga media at gabayan ng maraming tao na mailayo sa kasinungalingan ng mga ganito.